Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Halatang-halata na nagkakaroon ng media blackout dito sa issue na to. Kasi balita ho natin sa mga nababasa natin sa social media na di umano ang mga susunod na balita na maglalabasan na yan, yung mga napabalita noong mga nakalipas na panahon na di umano itong si Kokak na-detain dyan sa Jamaica dahil dyan sa pagkagurgur na yan. Nitong si Paulo Tantoco, lalabas na rin ho. Ngayon, para ho dito kay Senator Amy Marcos, meron ho tayong panawagan dito sa PH Update. Kaya rin lamang tahimik kayo sa mga nakalipas na panahon. At doon sa issue nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang nakakabaging katahimikan ang aming natatanggap sa inyong opisina. Dito naman ho sa isa na to, magsalita naman ho kayo. Di naman ho namin sinasabi dito na banatan nyo ang kapatid nyo, di ba? Nung nagdaang eleksyon, sinasabi nyo na ang nagpapatakbo sa administrasyon ngayon, Romualdez at Araneta. Ito ho ang post nitong si Mong Cathy B dito kay Amy Marcos. Senator Amy R. Marcos, pasok, it's your time to reveal what you know talaga mo ha. O yan, madam. Sen Amy, marami yung ngayon na nangyayari ngayong mga panahon na to, pinipilit ng mga mainstream media na tabunan yaang napakatinding balita na yan na di umano ang inyong bayaw ba tawag doon? Hipag yan. Yan ka na naman PhD mo alam yan tawag sa ganyan eh. Yung hipag mo di umano kasama nitong si Paulo Tantoco noong nangyari ang overstress. Na-overstress yung mga kababayan eh. Na-overstress sa Coca-Cola. Yan ang problema. Ngayon, sino yung mga napapabalitang kasama nitong mama na to nung na-overstress siya sa Coca-Cola? Sino? Sino yung mga maiingay na kilalang personalidad na kasama daw di umano nitong si Paulo Tantoco? Isa na ho dyan, ang hipag nitong si Amy Marcos. Na kung saan, napabalita pa na di umano naditini siya dyan sa Jamaica. Yang hipag na yan ni Amy. Ano na lang ho mga Senator Amy, regalo nyo na lang ho sa sambahin ng Pilipino o kung ano pa man ang gusto nyo itawag dyan. Magsalita na ho kayo. Ito na panahon, ika nga. Hindi naman para siraan nyo kapatid nyo o siraan nyo ang hipag nyo. Ito para din sa mga mahal sa buhay. Siya alam naman siguro na mga mahal sa buhay nitong si Paulo Tantacong tunay na nangyari dyan at kung sino ang nag-alok sa kanya na nakalagay sa bendihadong silver na bendihado. Tinanong siya, do you like? Do you want some? Di ba, alam na ho natin kung sino-sino yung magkakagrupo na yan. Kayo ho, nasa pamilya nyo ho yan. Kung talagang mahal nyo ang sambayan ng Pilipino, iligtas nyo ho ang sambayanan sa pangil nitong mga walang yang kapamilya nyo na to. Kung alin ba ang mas mabigat, yung hipag mo, na kung saan di umano, na kasama nitong si Tantoco noong nangyari ang pagkaka-overstress niya na yan sa Coca-Cola, di ba? Ano daw, aksidente, paano? Nasubsob siya doon sa isang sakong pulbo tapos silinghot niya sabay-sabay kaya na-overstress siya, ganon? Aksidente, ganon?
Walang yan. Ito mga kababayan, itong report kaugnay dyan sa napakainit na balita na yan na kung saan hinahanap po itong presensya nitong si Senator Amy After Marcos. much speculation and intrigue, Rustan's Commercial Corporation Executive Paolo Tantoco's cause of death has finally been revealed. The Los Yeah. Angeles Medical Examiner Siguro ngayong mga panahon na to, naiintindihan nyo na kung bakit pinilit buksan yaang issue ng mga nawawalang sabungero. Gusto ko nilang tabunan itong issue na to. Alam na ng Malacanang, naku, ilalabas na nila yung report, yung medical legal o kung ano pa man yan, di ba? Yung report ng pulis dyan sa Estados Unidos, ilalabas na nila. Nagpunta sila sa Taal Lake. Pinagay nila yung mga sako-sakong buto at hinango nila ulit. Anak ng tokwa, kabalbalano yun. Mantakin nyo. Ang sinabi itinapon, hindi isinako. Wala nga tayo nakita mga bungo. Pumutok na ang Taal ng ilang beses. Di ba? Ilang beses nang pumutok yan. Ilang beses. At ang bilis naman ng search and rescue. Di ba? Wala pang isang buwan nung pinaputok ni Bonjing itong issue na to. Nakita na kagad ang mga buto. Ngayon pala, merong mga kalansay na lilitaw dito sa issue ng kay Paulo Tantoco. Diba? Meron nung palang mga ganitong issue lalabas ngayong weekend. Ang ganda pa naman ng timing, weekend. Anak ng tokwa, walang ginagawa ang ating mga kababayan. I-share nyo na ang ating video. Ipakita nyo sa sambayanan kung gaano ka problematic itong administrasyon na to. Kayong mga makakasama ng mga pamilya na yan, mag-ingat kayo. Baka susunod, kayo naman ang masubsob sa sako-sakong polvo. At maging findings ng inyong pagkaka-overstress, aksidente. Di ba? Mag-ingat kayo. Huwag kayong basta-basta pagka inalok kayo, huwag kayong basta-basta singhot ng singhot. Okay? Tingnan yung nangyari kay Paula Tantangco. Ingat kayo. Tantoko pala. Tantangco tayo ng Tantoko. Di ba? Mag-ingat kayo. Di ba? Yun yung findings nakalagay dun sa accident daw. Tapos, overstress. His website posted a report saying the scion of the billionaire clan running the Rustan's chain died of cocaine effects inside his room at the Beverly Hilton Hotel last March 8. The county medical examiner also mentioned a cardiovascular disease as other significant conditions contributing to his death. In another report, Yari. Coca-Cola overstress. by the Hollywood LA News, Tantoco was cited as part of the entourage of First Lady Liza Araneta Marcos, who was a guest at the Manila International Film Festival. Entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pagbisita niya sa Amerika. Itong si Paulo Tantoco. Base yan sa report ng bilyonaryo. Siyan, Aime, kumusta na ho ba? Ano na ho bang nangyayari sa mga buhay-buhay natin? In Hollywood from March 4 to 7. Tantoco's widow Dina Arroyo Tantoco is the Deputy Social Secretary of the President. Nako. Ngayon, alam nyo na kung bakit pinapainit yung mga nawawalang kalansay na yan. Nakasako pa. Anak ng tokwa. Talagang kulang pa yan. Kung may higit 100 yan, dapat isang truck yung dadalhin nyo dyan para ilagay yung mga buto ng mga baboy o kung ano ang buto-buto yan. Hindi pa na-identify kung ano yan Hanggat hindi na po forensic yan, hindi na-roll out na tao yung laman ng mga buto-buto na yan, hindi tayo pwedeng magsabi dito kung ano pa may. Kaya ayaw nga natin sausawan ang problema, mainstream media, ang bilis nila makapagsabi, natagpuan na. Nakuha na, sako-sako mga buto sa Taal Lake, anak ng tokwa. Sigurado ba kayong buto ng tao yun? Baka kinuha lang sa palengke yun nung nakaraang linggo at ilinubog dyan. Natural, magkukulay itim niya kasi burak yan nandyan Di ba burak ko yan? Galing ash yan, ash. Volcanic ash. Nahulog yan galing sa taas, napunta sa Taal Lake. Lahat ng nasa ilalim ng Taal Lake, kulay itim ho lahat yan. Pag nagtapon ka ng buto ng manok, buto ng baboy o kung anumang klaseng buto yan, anak ng tokwa, alam nyo kung ako, kapamilya ko, isa sa mga sa awa ng may kapal, wala naman tayong sabongerong kapamilya. Isa sa mga nawalang sabongero na yan. Alam nyo yung tipong, okay na, pa-move on na kami. Ilang taon na rin naman Pa-move on na kami. Yung sakit, huhukain nyo na naman Bibigyan nyo na naman kami ng palaisipan
titignan pa namin yung mga kalansay na yun. Wala nga ang pangalan. Kapamilya ko ba yan? Hindi, it's all about the optics. Ika nga. Gusto lang nilang malihis ang usapin dito kay Tantoko. Gusto nilang hindi mapag-usapan ito ng ating mga kababayan. Can you imagine? Mainstream media giant, GMA News, pagka-post nila, automatic tinake down nila. Dahil di umano, isa sa mga malaking pisyal nila dyan sa mga network na yan, kasama din sa entourage nitong si Lisa. Yan ang sinasabi natin. Yan mga bagay na yan, maglalabasan yan sa lalong madaling panahon. Kaya naman para dito kay Lisa Araneta Marcos, sa tingin ko hindi siya nakatulog kagabi. Kaya naman dito kay Amy Marcos, kung talagang meron kang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino at gusto mong mabawian yung hipag mo na yan, ilabas mo na, nalalaman mo. Magsabi ka na sa sambayan ng Pilipino. Hindi uubra dito yung mga... Pati parinig nga, di ka na nagpaparinig ngayon. Di ka na pagalawin mo naman, di ba? Wala nang nangyari mula nung nanalo ka. Sakit lang sa pakiramdam na yung mga bumoto sa'yo, binigo nyo na, hindi pa nag-uumpisa ang 20th Congress. Actually, nag-uumpisa na. Hindi pa yung tipong nagkakaroon ng bakbakan. Pakitaan nyo kami ng inyong kinangi ka nga. Senator ba to? Ito. Senator ba to? Naghahain ng resolusyon na mapauwi dito si Tatay Digong. Senator Cayetano, hindi namin binoto. Hindi tumakbo nung nagdang eleksyon. Pero masigasig pa sa'yo na masolusyonan ang problema ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo nagpapalaki kayo ng itlog nyo. Anak ng tokwa. Yan ang problema sa'yo, Amy. Magaling kayong manloko. Yan ang problema sa'yo, mga manluloko kayo. Dito tayo sa interview nitong si Risa Hontiveros. Game! Complaint na inihain niyo po sa dating state witness na si Michael Morillo. Ulitin natin, from the top. Ito mga nag-i-interview na to, idol ko itong mga to. Binoto nila si Senator Risa Hontiveros last Atin ngayon, si Senadora Risa Hontiveros. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga po, DJ Chacha at Maricel at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning. Good morning po. Nito nga lang pong July, yes po. Senadora, unas, thank you po for being on the show. I know you have so much on your plate. Salamat po sa pagpayag. Thank you too. Dito, naman po. Thank you so much po sa pagpayag sa panayam. Unahin na natin ito pong cyber libel complaint na inihain niyo po sa dating state witness na si Michael Morillo at sa 6 na iba pang vloggers. Ayon po sa inyo, itong kumalat na viral video na nanghihikaya na kayo daw po yung hinikayat niyo yung testigo na gumawa ng mali-mali na at pinalaganap na walang ebidensya talaga, ay layong sirain po ang inyong reputasyon bilang isang senadora. Pero para lang po mas klaro, para po sa inyo, ano po ba yung pangunahing basihan nito pong cyber libel complaint nyo laban dito sa mga nabanggit na individual? Well, yung pangunahing basihan ko ay hindi lamang yung pag-atake ni Michael Morillo alias Rene at ng mga vloggers na iyon sa akin, kundi pag-atake pa nila dun sa ibang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at ang KOJC. Mga taong dating walang boses, takot sa kanilang kaligtasan, nilagay nila sa lalong malaking panganib. Inatake din po nila yung staff ko at inatake nila yung integridad ng Senado. Yung integridad ng aming mga investigasyong ginagawa, yung pakikipaglaban ng aming institusyon para sa mga yung ikaw, okay na. Ito naman si Senator Risa, paulit-ulit ka naman Sa lahat ng interview mo narinig ko, kinakaladkad mo pangalan ng Senado. Ni isang senador nga, di ka tinulungan dyan sa issue mo na yan. Kasi, pangit ang track record ni Madam. Taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. So yun yung pinaka-basehan ng paghain ko ng mga kaso ng cyber libel laban sa kanila dahil sa kanilang pinroduce at pinamudmo. Si Risa di na tumigil, no? Anak ng toka. Madam, ano na ho? Nahubaran na ho kayo sa sambayanan kung anong klaseng senador kayo. Kung ano yung mga modus operandi nyo dyan sa Senado. Kabisado na ho ng ating mga kababayan. I mean, hearing, maglalabas ang witness, kalaunan yung witness, yung ganong klaseng, di ba, modus ni Risa.
Di ba? Meron siyang ganung ano di ba? Meron ganung pattern na hihiring tayo game. Ito yung maya-maya ito yung witness. Kalaunan, merong magsasabi na binayaran ako ni di umano binayaran ako ni Diba? Kaya kayo nasasabihan na meron ng modus di ba? At pinagdagan pa ng kasinungalingan ng mga video na yan. Tama po ba, Senadora? Yun pong inyong mga kinasuhan na vlogger, sa inyo na po manggaling? Sino-sino po ito? Bukod kay Murillo, yung dati pong witness? Oo, ito yung unang 6 na kinasuhan, sina Byron Cristobal alias Panatbay, si Jeffrey K. Eric Celis, si Crizette Kifi Chu, si Jay Sonza, si Alex Vistor o Cho Moreno, at si Attorney Ferdinand Topacio. Doon sa specific video na tama po ba sinasabi nyo, yung mga vloggers ang nag-share, pero si Murillo yung nandun sa video. Anong specific video po yung sinasabi ninyo na cyber libel talaga, base doon sa naging reklamo nyo? Actually, naging 2 video na po yan. Yung unang-una, kung saan nilabas na yung mga fantastic na akusasyon niya na yun na nga, hinikayat ko daw siya, binayaran ko pa daw siya, ako daw ay pinaghahanap daw siya at binabantaan daw siya. Pawang mga bagay na nung una, sinumbong niya sa amin na ginagawa daw sa kanya ng mga dating kasama niya sa KOJC. Teka, bakit dapat nagpa-press con kayo noon? Di ba, ang bigat nun ang bigat nun ginagawa kay alias Rene, di ba? Tawagin lahat ng media sa Senado. Wala nang bayad yan. Katambay sa Senado yun, di ba? Okay. Ito si alias Rene. Kailangan nananawagan ako sa mga ahensya ng pamahalaan para maprotektahan ang witness na to. Di ba? Anong sinasabi sa'yo, alias Rene? Magsalita ka sa harap ng media. Tinatakot po ako ng kampo ni Pastor Kibuloy. Kahit nakakulong na siya. Di ba dapat ganun ang ginawa mo, madam? Bakit ngayon mo na lang sinasabi na nanghihingi siya ng tulong sa'yo? Pagkatapos niyang nagsalita na kung saan sinasabi niya, kayo ang nananakot sa kanya. Di umano. Huwag ganun. Ang hirap po ng ganun. Pinapaliit nyo yung yung mga argumento nyo Dapat manahimik kayo, sabihin nyo, see you in court, alias Rene. Yun lang. Doon tayo magkakaalaman. Alam nyo ang nangyayari dito? Yung tinatawag nilang trial by publicity. Sino ang totoo at hindi ang sinasabi? Si alias Rene o si Senator Risa? Kaso ang problema dito, mas pinapaniwalaan itong si alias Rene. Sorry na lang, Sen. Risa. And in fact, yung huling mga messages niya sa opisina ko ay nung June 22 and 23 na pakirescue daw siya dahil kinidnap daw siya at noon ay bihan. Paano mo na, madam? Ang tawag dito, ipaano nyo na siya, ipa-rescue nyo na, ngayon na, now na. Di ba, para magkaalaman na kayo naman, oo. Sa Glory Mountain ng KOJC. Sinundan pa yan ng isa pang video nung ako na ay nag-press conference at nilabas ko lahat ng kompletong resibo ko laban sa kanyang mga akusasyon. Naglabas pa siya ng pangalawang video na sinungalingan na naman yung mga sinabi ko. So, tuloy-tuloy. So, yun talaga ang mabilis na paliwanag dyan sa pinagdadaanan ni Sen. Risa. Bumira si alias Rene, huwag ka na sasagot, Sen. Risa, kasi babalagbagin kita ulit. Ang ginawa ni Risa, sumagot siya ulit. Ang ginawa ni alias Rene, wala na akong bagong patotsyada itong si Risa Hontiveros, kaya nananahimik itong si alias Rene. Pero sa tingin ko, kung meron pang ilalabas itong si Risa Hontiveros, talagang mayayari siya kay alias Rene. Kaya ang sinasabi ko dito kay Senator Risa, manahimik na lang kayo. Manahimik na lang. Po iyan. At yan ay tuloy-tuloy din. Pinagsisinungalingan at kinakalat, kinokomentan ng mga vlogger. Senator, si Maricel po ito. May mga naglabas din po kasi ng statement like si VP Sara at saka ang Malacanang sinasabi na mas maigi kung mag-file na nga lang ng reklamo itong si Michael Maurilio
kung meron siyang issues tungkol nga po dito sa kanyang mga inilabas na testimonya. Ano po yung tingin niyo dito, Senator? Well, tinitindigan ko po yung mga sinabi ko nung una na pawang kasinungalingan yung mga nasa video. So kung si Michael Maurilio ay nag-execute ng bagong affidavit na ang laman ay kasinungalingan pa rin tungkol sa akin, tungkol sa mga victim survivors at witnesses laban kay Kibuloy, di magiging liable pa siya sa perjury, no? Dagdag dun sa kaso ng cyber libel na Hindi natatakot si Alias Rene diyan sa mga ano nyo na yan, ang pambibait nyo na yari ka sa akin pagka nagdagdag ka pa ng kasinungalingan. Wala na, mayayari ka talaga, makakasuhan ka pa. Hindi uubray ang mga ganyang klaseng galawan. Hinain ko na. So, malaya naman siya maghain ng kaso laban sa akin. Pero tignan po natin yung mga laman. At saka Ms. Maricel, curious ako kung paano nakuha ni VP Sara yung salaysay ni Michael Maurilio bago pa niya ilabas yung kanyang fake news video. So, meron po ba kayong hinuha, kumbaga? Paano nga ba nakarating? Kasi pati kami naku-curious. Yan, Ayun na nga wala. Hindi ako makapagbuo ng factual na teorya o Walang factual teorya kasi wala namang katotohanan yan. Mga, na ano mo lang yan, imagination mo lang yan, Sen Risa. Kung ano yung mga sinabi nitong si Alias Rene doon sa yung hearing dyan sa Senado, parang ganyan din lang naman yun. Yang napansin mo na yan, ano na lang, kumbaga, di ba? Paano nakuha? Wala naman sinabi ni si VP na meron siyang hawak fact-based na teorya dahil nakakapagtaka talaga, parang talaga bago pa ikalat sa social media yung video na yan, nakita na niya yung affidavit ni Michael Maurilio. Sige nga, ano ba yung paliwanag doon? But, Senator, do you think it's better kung matuloy nga, for example, yung complaint nitong si Maurilio, just so at least mas maging malinaw yung investigation? Wala akong reklamo doon dahil gaya ng nabanggit ko na, ang kahit sinong kababayan ay may kalayaan na maghain ng kaso. Ang akin talagang pinagbibigyan talaga ng DNI, dapat pawang mga katotohanan ito. Tulad ng pinaninindigan ko yung lumabas na findings at recommendations sa committee report namin sa investigasyon tungkol kay Apollo Kibuloy at ang KOJC. Okay. So, pwede na ba kaming meron ka pa bang tanong Senadora, about same issue? oo, isa na lang po, Senadora. Tama po ba? So si Murillo yung nasa video, sabi niyo 2 videos na po ito. Ano exactly yung ginawa ng mga vloggers? Did they share the video or did they make a content about the video? Para lang po malaman namin yung basihan naman po ng reklamo nyo dito po sa mga nabanggit na vloggers. Opo. Sila po ay nag-comment at gumawa pa ng mga dagdag na kasinungalingan tungkol dyan sa video at mga allegations ni Michael Maurilio. So pareho sila, si Michael Maurilio at yung mga vloggers, walang pakialam kung totoo ba o hindi yung mga sinasabi nila tungkol sa subject na iyan. At nilagay nila pareho sa dagdag na panganib yung mga victim survivors, yung ibang mga witnesses ni Apollo Kibuloy. Kaso ang problema yung mga hindi naman kasi hindi naman kasi kasinungalingan, wala naman kasinungalingan dun sa mga sinabi ng mga vlogger na kung saan narinig natin na di umano meron ding mga ganyang klaseng kaso na nangyari sa mga nakalipas na panahon na ipinupukol sa inyo. Yun lang naman. Ang tanong lang naman nila, totoo ba to, Sen Risa? At ng KOJC. And you're saying itong complaint na ito, not just for you, more so for the victim. Ano yun mo, madam? Ito naman si DJ Chacha. DJ! Ika nga, chachahin mo siya, chachahin mo. Chachahin mo, DJ, chachahin mo. Hindi para kay Risa yan. Yung pagpapaliwanag niya na yan, yung pagdepensa niya na yan, hindi para sa kanya yan. Hindi para sa political career niya yan. Para yan sa Senado at doon sa mga witness. And your more staff. So, pinaka para sa mga victim survivors. Ang tanong, Senador, ba stop mo? Hindi. Tatakbo ba sila presidente? Hindi. Ano ba gagawin? Wala. Ikaw lang naman talaga. Meron ba silang political career na pinangangalagaan? Wala. Yung mga witness na nanahimik na sila. Hindi nga sila nabanggit doon sa mga live, nung mga reaction video ng mga gumawa ng video. Wala ho silang in-involved na witness. Si Alias Rene lang.
O tatakbo ba ng presidente yung mga yun? Hindi. Sino tatakbo ng presidente? Sino mayroong pinoprotektang political career? Sino ang public figure? Kayo. Tapos sila pinagtatanggol mo. Loko-loko. First talaga. Dahil ito yung mga tao na Good time, good time, di ba? gusto pa nilang nakawan ng boses, gusto nilang Good ibaon time. yung mga totoong Good kwento ng mga time. taong ito na gusto lang sabihin ang kanilang katotohanan at makakuha ng kahit kapirasong hustisya kay Apollo Kibuloy. Pati sila sinisiraan yung kanilang mga testimonya, yung kanilang karanasan. Hindi pwedeng pumayag ang Senado dyan. Senator Risa, I'm just curious, bakit po kayo dumiretso sa Department of Justice na hindi na kayo dumaan sa oo. NBI or sa iba pang agencies dito po sa cyber libel complaint nyo? Actually po, the week before na naghain ako ng mga kasong iyan, naghain muna ako ng reklamo dun sa NBI para po hingin yung kanilang tulong sa investigasyon. Nasa na ba si Michael Maurilio? Kumusta ba siya? Dahil yung huling messages nga niya sa opisina ko ay kinidnap siya, bihag, pakirescue siya. Kaya nga, pinoward namin agad sa PNP Davao yung kanyang mga messages para ma-actionan nila. Kaso habang ina-actionan nila, lumabas na yung mga videos na iyon. So, hinihiling ko sa reklamo ko sa NBI, alamin nasaan si Michael Maurilio at kumusta siya. At yung dahilan na siya ay nagsisinungaling ngayon dito sa kanyang mga videos. Hiningi ko rin sa NBI, investigahan, nireklamo ko yung mga vloggers. Nung una actually mga 100 sila. So inuna ko na yung 6 sa kaso nung isang araw. And doon ko na hinahain sa National Prosecution Service ng DOJ dahil itong kaso ay imbued with public interest. Ayon sa rules mismo ng DOJ NPS, kapag ang kaso ay may public interest, pwedeng sa kanila na ihain ito. And yung public interest ay yung mga pinag-usapan natin na ito ay tungkol hindi lamang sa isang senador, pero tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko rin, at tungkol sa integridad ng Senado mag-imbestiga alang-alang sa ating mga mamamayan. Oo. So nauna na po kayo palang mag-file sa NBI bago po dito sa DOJ. Opo. Pero dun sa mga nabanggit Opo. nyo po na nasaan na si Murillo, may tugon na po ba ang NBI dito? Wala pa naman pong update, pero sigurado ako na sa nakaraang isang linggo ay kinikilusan na po nila ito at inaalam kung kumusta na ba siya, nasaan ba siya talaga, at kung totoong bihag siya na siya ay ilagay sa ligtas na sitwasyon at papaliwanagan siya kung bakit siya. Madam, hindi nga ho siya bihag. Hindi nga ho siya nanghihingi ng tulong. Kayo naman maliwanag pa ho sa sikat ng araw doon sa kanyang video. Paulit-ulit sa bagay. Yan naman kasi strategy dyan. Strategy ulit-ulitin yung mga bagay-bagay na dapat maging totoo kahit na hindi sa media para at least pagka inulit-ulit yan, yun ang magiging totoo. Yun ang akalang totoo ng ating mga kababayan. Kaso yung mga gumagawa ng reaction video sa mga videong interview nyo, inuulit-ulit din yung paliwanag na malabo kung mangyari yung mga sinasabi nyo na yan. Siya nagsisinungaling sa mga video na to. Okay. Senator, kakambyo lang po ako sa ibang usapin. Dito lang po ako doon sa Senate leadership kasi of course ngayon ang mainit na usapin yung Kiko Bam na mukhang sasama po doon sa Mayorya. And we heard your interview yesterday na sinabi nyo naman po na hindi nyo naman nararamdaman yung any betrayal. Pero of course, sa amin po na mga ordinaryong mamamayan, nandun pa rin po yung aming curiosity na paano kaya ito makakaapekto in terms of yung inyo pong mga advokasya, yung inyo pong mga prinsipyo at isinusulong sa Senado. Kung halimbawang matuloy nga po sina Senators Kiko and Bam sa Mayorya and kayo po ay hindi naman sumasama doon sa majority block. Well, ako naman po ay tuloy-tuloy na maninindigan at tatrabahuin ko talaga yung dati ko pang sinasabi, yung pagpapalakas ng oposisyon pati sa labas ng Senado para lumaban at manalo sa 2028. And yung desisyon naman ng aking mga kasama sa Senado, kahit pa sa dalawang pinakamalapit, mas magandang itanong niyo sa kanila kung bakit nila gagawin or di gagawin ang isang bagay. Dahil lahat naman po kami, hindi lang kaming 3, lahat po kami, 2 dosena, sa umaga po ng July 28, opening of session, magpa-final decision
kung saan block kami sa SAPI. And particular kina Sen Kiko at Sen Bam, naglo-look forward pa rin ako na ano pa man ang aming final decisions, na marami kaming pagtatrabahuhan ng mga common advocacies. Ano po, so sa pati naglo-look forward po ako na mapagbuo nga yung aming mga partido sa isang caucus sa loob at sa labas ng Senado. At yung mga party mates din namin sa House po ay nag-uusap din tungkol sa pagbubuo ng ganyang klaseng caucus. And beyond yung Kongreso ng ating bayan, siyempre excited ako na mapagbuo lahat ng mga like-minded forces na gustong reformahin yung ating bayan. So magiging bahagi po ako dyan, magiging bahagi po kami lahat dyan. Opo, pero bago po lumabas itong balita na mukhang sasama sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino sa Senate Majority Block, nagkaroon na po ba kayo ng pag-uusap tungkol po dito sa posibleng Opo. maging desisyon nila? Ano po ang nangyari, ma'am? Oo, nag-uusap po kami tuloy-tuloy mula nung pagkatapos ng eleksyon hanggang pa ngayon, and magpapatuloy palagay ko hanggang sa Kawawa naman to si Risa. Iniwan siya ng mga kinampanya niya, no? Madam, hindi ko kasi kayo presidentiable. Huwag nyo na ipagpilitan. Kahit vice presidentiable, hindi ko kayo. Ang bantot ng track record nyo. Sa totoo lang, una sa lahat, wala kayong malasakit center. Wala kayong ganon. Ang ginawa nyo lang dyan sa Senado, nag-imbestiga. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Pastor Kibuloy, si anong pangalan nun, yung nakakulong na din ngayon, si alias Aguila, itong senior. Yun lang ginawa ng ali na yan. Wala pa po tayong nakita na sa mga trinabaho niya na nagkaroon ng impact sa buhay ng mga Pilipino. Wala ho. Yung mga victim survivor niya, ayun, nagbabaliktaran. sa umaga nga ng July 28. So tuloy-tuloy po yung pag-uusap namin. Opo, pero tama ba yun, ma'am? Kasi may ilang senador din po kaming nakausap na sinasabi nila na mukhang sigurado na si Senator Cheese Escudero na mareretain as Senate President dahil mukhang more than 13 na raw po yung sumusuporta. Ano po ba ang nakukuha po ninyong impormasyon? Well, yung impormasyon ko po ay galing din sa inyo, sa media. So nasusubaybayan ko nga po na mukhang nakabuo na siya ng mayorya ng mga miyembro ng Senado at mukhang siya na daw yung mananatiling Senate President. So ganyan din po yung mga balitang nasasagap ko. Mm-mm. Ang hirap, no, hindi ka man lamang kinonsider bilang maging Senate President. Ang pinagpipilian pa rin, di ba? Soto, Marcoleta, Amy Marcos, Cheese Escudero, di man lamang nasagi sa kaisipan ng mga kasama mo dyan na ilinya ang pangalan mo bilang Senate presidential candidate. Wala. Kawawa. Kasi track record nga tinitingnan dyan eh. Ano bang meron dyan sa ali na yan na kung hindi magugustuhan ng mga kasamahan nyo dyan? Pero so far, meron po bang kumausap sa inyo para hingin po yung inyong suporta tungkol po dito sa Senate presidency? Wala naman. Siguro alam nila na tulad ng nakaraang halos 9 na taon, talagang either mananatili ako sa minority or kung kinakailangan magbubuo or magiging independent senator. Pero kayo po ba, Senator, meron na po kayong desisyon kung sino po ang gusto ninyong maging SP? Well, actually, yung pagboto sa SP ay yung mga majority ang gumagawa niyan. So, hindi po ako boboto para sa SP or sa SAPI sa majority. So, sila na po ang magdedesisyon dyan. Ganun. Ayun na nga mga kababayan, ang dami na akong pinagdadaanan nitong si Senator Risa Hontiveros, yan kay alias Rene, hindi siya kinukonsider bilang maging Senate President, wala siyang amor sa sambayan ng Pilipinas.